to, hindi na Tita Vicky ang tawag mo sa akin. Magiging mommy mo na ako, Shine! Magiging masaya tayo, Shine. Tuturing ka namin na parang tunay naming anak. Naalala ko sila. Walang katumbas yung mga panahon na yon, Efren. Hindi lang naman si Froilan ang may karapatan lumigaya. Hindi ako pwede maging kampante. Lalo na ngayon na may sabit sa eksena. Hindi nila pwede ulitin yun, okay? Kayo ang dapat sisihin pag may nangyaring masama sa mga kapatid niyo. Kung wala na kayong magulang na mauuwian, dapat merong matandang gumagabay sa inyo. Kasi hindi niyo pa kayang responsibilidad ng pag-aalaga ng mga kapatid ninyo. Alam mo, buti na lang, hindi maarte yung sistema ng simbahan to. Alam mo naman ako, minamadali na yung kasal namin ni Froilan. Dito mo lang talaga gusto magpakasal. Eh, dito nagpakasal si Froilan at si Olivier. Gusto ko kasi maramdaman ulit ni Froilan kung ano yung feeling niya nung nandun sa harap ng altar. But this time, ako na ang papakasalan ni Froilan. Tara, doon tayo sunaan para masayip tsaka ma-feel mo naman yung pupwesto mo sa kasal ni Froilan. Sige, tara. Ikaw, Mickey, dapat hindi mo na ginagaya si Spider-Man. Diba nabagsak ka na nun? Sa bubong? Diba nagkabukol ka? Diba masakit? Kaya dapat hindi mo na ulitin yun. Sorry, Kuya. Ikaw naman, Cha. Kung ganun yung nangyari, sana humingi ka na lang ng tulong sa amin ng Ate Faye mo. Kasi ikaw, bata ka pa rin. Hindi mo pa kaya i-save si Mickey. Parehas lang kayong bata. Kami ni Ate Faye, mas kaya namin. Ate Faye, I'm so hungry. Ito, gutom na talaga ako, Ate. No, Tagman, hindi pwede. Bakit hindi ka kumakain, Shine? Gusto mo pagluto kita ng iba? Ano po? Naalala mo ba mga kapatid mo? Kuya, sandali lang. Diyan lang kayo, ah. Kang Alice. Bakit, Faye? Kuya, niniwala ka ba talaga sa sinabi mo na kaya nating isave yung mga kapatid natin? Hello! Makakahabol pa ba ako sa brunch nyo? Oh, Shine. Bakit parang lungkot-lungkot mo? Hindi siya kumakain eh. Sa tingin ko kasi namimiss niya yung mga kapatid niya eh. Ganun ba? Kawawa ka naman. Paano ba yan? Eh, ang dami ko pa naman binili dito para sa'yo. Halika, samahan mo ko. Sukatin mo muna itong mga pinamili kong dress sa'yo. Ang gaganda. Halika. Shine, Dali. oh. May mga damit ka, bago. Dali, halika na. Hiramin ko muna si Shine, ha? Sige na, Shine. Sukat mo yun. Kung magugustuhan mo itong bagay na bagay sa'yo. Hindi ko nga rin alam eh. Maraming nagsasabi sa atin na hindi na natin kaya alagaan yung mga kapatid natin. Sinabi ko na kasi sa inyo noon na mag-iingat kayo na napakadelikado nitong lansangan. Kung yung sarili ng dalawa hindi nyo kayang protektahan, paano pa yung mga kapatid nyo maliliit, ha? Kung hindi mo kaya, ipaampon mo na lang sila. Itong si Cha, tsaka si Mickey. Kawawa naman sila, oh. Napakaliit pa para magdusa ng ganito. Pwede ko silang kupkupin para naman hindi na sila mahirapan. Kung wala na kayong magulang na mauuwian, dapat merong matandang gumagabay sa inyo. Kaya hindi ko makakalimutan yung sinabi sa atin ni Mami bago siya nawala. Binili niya sa atin yung mga kapatid natin. Kaya nangako ako na whatever happens, hindi tayo maghihiwalay-hiwalay. Kuya, paano kung maulit kina Cha at Mickey yung nangyari kay Shine? Kuya, baka nadukot na si Shine ng sindikato katulad ng nangyari sa'yo. Ako
Kuya, natatakot ako. Napaka-helpless na siya at Mickey. Lalo na si Shine na nasa sindikato na ngayon. Kuya, mas magiging malaki yung kasalanan natin kina Mami at Daddy kung pati sila mapapahamak. Kuya, sa lahat naman ng hirap natin, hindi ko naramdaman na nagpamigat sila sa atin eh. Lahat naman natitiis natin eh. Pagod. Gutom. Pero mukhang tama si Kuya Rigor at si Ma'am Sally eh. Even if we try so hard, hindi magiging magandang buhay ng mga kapatid natin dito sa kalye. Kuya, please. Ayoko nang hintayin yung panahong mapahamak pa sila siya at Mickey. Kuya, handa ako mag-sacrifice even if that means na mawala sila sa atin. Baka lang naman magbago mga isip ninyo. Tawagan ninyo ako dito sa number na to. Kuya, kailangan na natin kumilos ngayon. Kung mahal talaga natin si Natcha at Mickey, pipiliin natin kung ano yung makakabuti sa kanila. Kuya, please. We have to let them go. Mami, sorry po. Kasi po kahit po nagtampo po kayo na ate at kuya, nalulungkot pa rin po ako. Namimiss ko na po sila. Shine, huwag mo na silang isipin. Alam mo, ikaw lang naman itong nakakamiss sa kanila eh. Eh sila, hindi ka nga hinahanap. Kapatid po nila ako. Lagi po nilang sinasabi sa akin na mahal po nila ako. Mahal ka ba talaga nila? Kung mahal ka talaga nila, edi sana minamahal ka talaga nila at hindi nila gugustuhin masaktan ka o kaya mahiwalay sa kanila. Pero yun nga ang gusto talaga ni Faye at Justin. Gusto nila mawala ka na para hindi ka na maging pabigat sa kanila. Ate, kuya, bakit tayo nandito? Ate, kuya, I want, candies. Ano pa bang gusto niyo? Ate, gusto ko yung chocolate at saka yung cake. Ate, kuya, I want chicken and pizza. Cha, Mickey, alam niyo, lahat ng gusto niyong kainin, malapit yun ang matikman. Yay! Promise ko yun. Pero ngayon, dito muna kayo, ha? Titingin lang kami ni Kuya ng mga chocolates and candies na gusto niyo. Okay? Okay po. Okay. Dito lang kayo ha, okay? Alis ha? Magsama na kayo dyan, okay? Tama ba itong ginagawa natin? Alam nyo, kahit naging mahirap at masakit, nagawa pa rin ni Abraham na ialay ang buhay ng anak niyang si Isaac sa Panginoon. Mami,
may tanong po ako. Si Isaac po ba, love siya ng daddy niya? Oo, love na love siya ni Abraham. Alam niyo kasi, wala namang magulang na hindi nagmahal sa anak nila. Pero yung ginawa ni Abraham na yon, ang tawag doon, sacrificial love. Alam niyo sa buhay kasi, may mga pagkakataon na may pagsubok. Kailangan merong magsakripisyo, tsaka magbigay. At kung sino man ang may kayang gawin yon, sa tingin ko, ang tawag doon, totoong pagmamahal. Faye, kaya natin to. Kakayanin natin to para kina Cha at Mickey. Tignan mo nga naman kung paano maglaro ang panahon. Dati-rate, pasilip-silip lang ako sa inyo. Lungkot na lungkot. Inggit na inggit. Pero gaya nga ng sabi nila, bilog ang mundo. Ang pamilyang buong-buo noon ay sirang-sira na ngayon. Hello. Ate, kuya, bakit nandito si Miss Sally? Ma'am Sally, excuse us po, Doon na ho muna kami para makapag-usap kayo ng maayos ni Kuya Justin. Sige, thank you. Justin, gusto ko lang malaman mo na tama ang naging desisyon ninyo ni Faye. Mas mapapabuti ang lagay ng mga bata sa akin. Nga pala, nasaan na yung isa niyo pang kapatid? Nawawala po siya eh. Kaya nga po naisip namin na naibigay na lang po muna namin sila sa inyo. Ayaw din po namin na mapahamak sila eh. Naiintindihan ko. At nangangako ako na hinding-hindi sila mawawala sa inyo. Gaya naman nung sinabi ko dati, pwedeng-pwede niyo silang dalaw-dalawin. Paano na kayo ni Faye? Alam mo, pwede ko kayong tulungan para ma-turn over kayo sa... Hindi na po. Thank you na lang po, pero magtatrabaho po kami. Para isang araw, mabawi po namin si Cha at Mickey sa inyo. Oh, siya. Ito. Maliit lang to, pero... Hindi na po. Huwag niyo na po kaming alalahanin. Okay na po kami. Hindi. Justin, tunin mo yan. Gamitin mo para sa kung ano makapagpapasaya sa inyo, ha? Konti lang yan, pero sana makatulong. Salamat po. Kailangan naman. Gusto ko po sana sa huling pagkakataon, maramdaman ko po na buo, tsaka masaya po kami. O sige, paano? Mauna na ako. Thank you po. Tayo, baka mas masarap tayo. Teka, Kuya, ba't umalis si Ma'am Sally na hindi Faye, kasama? Cha, Mickey, alam nyo,
Bawal ang malungkot ngayon. Magpapakabusog tayo, magpapakasaya tayo. Sige ba yun? Tsaka, para hindi kayo malungkot, isipin na lang natin na kasama natin si Ate Shine ngayon. Yes! Okay yun? Okay po, kasama natin si Ate Shine. Okay. Oh, bawal ang malungkot, ha? Papakabusog tayo. Kuya, gusto kong cotton candy. Sige, cotton candy. Ikaw, ano gusto mo? I want hotdog, Hotdog, kuya. sige. Tara, tara. Sa park tayo. Laro tayo dun, ha? Okay po. Okay. Na ikaw ay maghintay at himukin pa, pilitin ka ng tadhana, gawin mo na kung ano ang nararapat, magsikap ka at magtiwala sa may kapal, nakahanda ang Diyos lalay sa'yo. Hindi hintay ka lang, kaibigan. Sikapin mo, pilitin mo, tibayan ang iyong puso. Tanging ikaw ang humuko sa iyong bukas. Huwag mo sanang gagalain, natutulog ba ang Diyos? Ang buhay mo ay mayroong halaga. Look at this, darling. Bongga, di ba? At itong cut na to will enhance your curves at ang neckline. I know, parang ang bongga talaga niya tignan. Ang ganda. I think bagay talaga to sa akin, Froilan. What do you think? Di ba? Ang ganda. Ang sexy tignan. Hindi Sobra, I ba love siya it. masyadong, alam mo na, parang ano eh. What do you mean? Sexy? Revealing? Oo, tama. Yun ang ibig kong sabihin. Don't worry, sir. Marami pa namang iba dito. What about this? Or this? O di kaya ito, sir. Alam mo, Olivia, kung hindi kita kilala, isipin ko na wala ka pa rin anak eh. Hindi ko maubos maisip na anak mo na nga yung 5 batang yan. Hindi ko alam kung compliment yan o ano. Alam mo, Olivia, hindi ko rin maintindihan yung asawa mo eh. Maganda ka. Mabait. Mapagmahal. Alam mo kung ako sa kanya, hindi kita pagpapalit kahit na kanino.
Don't worry, Froilan. For sure, may hahanap din tayong dress na mabagay sa akin. Yung design na talagang magugustuhan mo for me. Okay? Like this. And what about this? Yan ang gusto kong suotin mo sa kasal natin. Yay! Perfect! Diyos ko naman, sir. Hindi mo agad sabi sa akin, conservative pala ang gusto mo. Ganyan talaga ang boyfriend ko. Yung taste niya, pangmanang. So, paano? Anong materials gagamitin mo? Of course, syempre, mamahaling material. I love it. Alam mo, sinabi rin yan sa akin ni Froilan noon. Pero anong nangyari? Pinagpalit niya rin ako sa kabit niya. Ikaw naman kasi, bakit ka ba kasi nagtitiis? Alam mo, pwede mo naman mapawalang bisa yung kasal mo. Marami akong kakilalang mga abogado. Pwede kitang tulungan magpaanan. Alam mo, wala pa rin yan sa isip ko eh. Dahil alam ko hanggang ngayon, mag-asawa pa rin kami. At yun ang pinakamalaking pagkakamali ko. Pero isa lang ang naging tama sa buhay ko. Ang biniyayaan ako ng Diyos ng 5 mabubuti at mababait na anak. Ate, Kuya, thank you for the balloons, ha? Yummy hotdog. Ate, Kuya, ang saya-saya natin ngayon. Sana po palagi tayong mamamasyal. Ate, Kuya, why are you sad? Hi, mga bata! Ano? Nag-enjoy ba kayo sa pamamasyal niyo? Yes! That's good. Teka po, bakit po kayo nandito? Nandito ako para sunduin kayo. Sunduin? Saan po tayo pupunta? Mickey, sasama na kayo kay Ma'am Sally. Why? Simula ngayon, doon na kayo titira. Namimiss po ba ang mga kapatid mo? Ayoko na po sa kanila. Ay, mo na ba silang makasama? Tsaka akala ko mahal mo sila. Di mo na ba sila mahal? Di ko na po sila mahal. Hindi po kayo nagsisinungaling. Dadalaw po si ate at kuya pag kumain kami. Next month. Wala ba? Kuya, parang wala pa eh. Diba usually naman naglalaro sila dyan sa labas ng ganitong oras? Ano kaya nangyari dun? Sila ang mga anak ko! May mga names pa sila. Of course! Nagbe-birthday nga sila eh! Did you miss me today? I know you did. Hindi nila ako pwedeng bastusin ng ganito lang. Ako pa rin ang legal na asawa. Hindi siya pwedeng magpakasal dito sa kapit niya. Ano? Olivia na ba ang dating ko? Bakit mo sinuot yan? Malas kayo magsukat ng wedding gown. Kahit sandali lang siya dito sa mundo, napalaki ka niya na maayos. Tsaka sigurado ako, proud na proud sa'yo yun. Ano bang pangalan ng mami mo? Olivia po. May nakikilala po ba kayong Olivia?